campus to the nation. Narito na ang mga balitang dapat mong malaman. CCG, inaksyonan ng panibagong pangaharas ng CCG sa BBM. Soberanya ng China sa West Philippine Sea, kinwestiyon ni PCG spokesperson Jake Tariela. Kalayaan Island Group pinag-usapan kung paano ito diskubre sa Kongreso. Tuluyang pagbabawal ng pinanukala ng DOH. Maasahan, Mapagkakatiwalaan, kaagapay ng sambayanan. Mabuhay, Pilipinas! Ako, si Gabroldan. Naimbag na Aldaw Aurora. Ako, si Abira Angeles. Ngayon ay ika-19 ng Marso, araw ng Huwebes. At narito na ang mga balitang dapat tutukan. Ito ang balitaang may koneksyon from the campus to the nation. Saan ka man sa mundo, konektado ka. Panibagong pangaharas ng CCG at Chinese Maritime Militia, inaksyonan ng PCG. Para sa kumpletong detalye, konektado tayo kay Julay Bredonia. Julay, anong update dyan sa Baho de Masinloc? Gab, nag-deploy ng mga surface vessels ang Philippine Coast Guard o PCG kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Baho de Masinloc o BMD upang masiguro ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino kasunod ang nangyaring panghaharas ng Chinese Coast Guard o CCG at Chinese Maritime Militia sa nasabing isla nitong ika-17 ng Marso. Kahapon ng umaga, pinangunahan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hiligavan ang pag-deploy sa PCG aircraft para sa Maritime Domain Awareness Flight para sa BDM at harapang hinamon ng aircraft ang illegal na presensya ng CCG. Naitala ng aircraft ang 5 CCG vessels, 3 People's Liberation Army Navy Plan vessels, 2 Chinese Maritime Militia vessels, at nakita rin dito ang mahigit 20 na Filipino fishing boats na pumapalaot sa BDM. Julay Bredonia, konektado sa bawat kwento. Sa isang social media post, kinwestiyon ni PCG spokesperson Jay Tariela ang kredibilidad ng soberanya ng China sa West Philippine Sea. Para sa kumpletong detalye, konektado tayo kay Zen Riatan. Kwestiyon ni Philippine Coast Guard PCG spokesperson Jay Tariela sa isang social media post nitong March 14 ang kredibilidad ng 9-dash line ng China na siyang sakop ng Baho de Masinloc. Paliwanag nito na sakop ng Pilipinas ang Baho de Masinloc ayon sa UNCLOS. Dagdag pa niya na naaayon sa UNCLOS ang mga aktibidad na ginagawa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, taliwas naman ito sa talumpati ni Deputy Speaker of the Chinese Embassy, Guo Wei, na mayroong territorial sovereignty at maritime rights ang China sa South China Sea. Zenriatan, konektado sa bawat kwento. Pinag-usapan sa Kongreso ang pagkadiskubre sa Kalayaan Island Group nitong nakaraang linggo. Para sa kumpletong detalye, konektado tayo kay Julay Bredonia. Pinag-usapan ni Senator Rodante Marcoleta sa isang Senate session ang pagkakadiskubre at pagpapatunay kung si Thomas Ploma ba talaga ang nakadiskubre sa Kalayaan Island Group. You may discover an island that if you don't occupy it, then you don't occupy it. Dagdag naman ni Jacqueline Ploma kapag ang isang bagay ay nadiskubre na pag-aaralan lamang at pinapasbay. Sagot niya matapos tanungin ni Senator Ping Lacson. Julay Bredonia, konektado sa bawat kwento. Susunod, Erice, kukwestiyon ang checks and balances ng Administrasyong Marcos. Tuluyang pagbabawal ng e-cigarettes, pinapanukala ng DOH. Huwag madi-disconnect dahil babalik pa ang Campus Connect. Happy birthday! Tunog robot, walang emosyon? Yan ang uri ng musikang kalawak ngayon. Kung saan ginagaya ng AI ang boses, kanta at estilo ng mga awit na tinitignan bilang banta sa kanilang trabaho, gayon din sa kalidad ng awitin.
Kaya naman, mas pakinggan at tangkilikin ang mga awiting may emosyon, gawa ng malikhaing isip at dumaan sa tamang proseso. Ating suportahan ang musikang tunay at may nilalaman. Kayo ay nakatutok pa rin dito sa Campus Connect. Sa isang Congress session, tila kino-question ni Congressman Erice ang checks and balances ng kasalukuyang administrasyon. Para sa kumpletong detalye, konektado tayo kay Zenria Tan. Kadahilanang may posisyon ang kanyang anak na si Sandro Marcos at pinsan nitong si Martin Romualdez sa Kongreso. Binanggit ito ni Edgar Eris sa isinagawang unang session ng House of Representatives nitong ika-17 ng Marso kung saan ginawa niya itong halimbawa ng political dynasty. Kung ang presidente po, ang kanyang pinsang buo ay speaker, at ang kanyang anak ay majority leader, kakaroon po ba ng check and balance? Zenria Tan, konektado sa bawat kwento. Datos ng mga estudyanteng gumagamit ng e-cigarettes, ikinababahala ng DOH. Ikinababahala ngayon ng Department of Health ang datos ng mga mag-aaral na gumagamit ng e-cigarettes, lalo na ang mga menor de edad. Batay sa nakalap na datos, 14.1% ng mga Pilipinong edad 13 hanggang 15 ang gumagamit ng e-cigarettes na nakapaloob sa RA 11900, kung saan ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga vapes 100 metro mula sa paaralan. Dahil dito, ipinapanukala ng DOH ang tuluyang pagbabawal ng magmay-ari ng e-cigarettes at pagbebenta nito sa mga menor de edad. At iyan ang mga nakalap naming balita sa araw na ito. Ako ang inyong kasangga sa pagbabalita, Gab Roldan. Kaagapay sa pagtuklas ng mga tampok na istorya. Ako si Adira Angeles. Sa bawat istorya na aming sinusubaybayan, Saan ka man sa mundo, konektado ka. dito lang sa Campus Connect.